1581, Pa! Tinapon talaga tayo ni Lance sa cesspool, hindi pa ako tapos sa kanya. Galit na sigaw ng tinatawag na Popol, pagkatapos ay umubo ng ilang beses, at sa dilim, hindi kami nagkikita. Ang disipulong iyon na tinawag na Chu Xiangyan ay nagsabi, huwag na tayong sumigaw pa at takpan ang ating mga puso ng mahigpit ng ating mga kamay upang hindi makapasok sa ating katawan ang dumi ng tubig. Galit na galit ang lahat kaya itinapon sila diretso sa hukay ng dumi, hindi man lang nakapaghanda. Sa oras na ito, ang tinatawag na Minglan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ngayon ay hinihintay natin si Senior Brother Leonard na maghayganti para sa atin. Hindi niya alam na sa sandaling ito, si Leonard ay nasa isang cesspit kasama si Foley. Ngayon pa lang nila nakita ang buong proseso ng paghahagi sa kanila, ngunit hindi sila nakatunog, marahil dahil sila masyadong napahiya. Ngunit naisip nilang apat na hindi pa dumarating sina Leonard at Foley para hanapin si Lance. Sinabi ni Torren, bagaman hindi ko alam kung bakit sina Leonard at Foley, kung bakit hindi pa sila pumupunta sa Lance, ngunit naniniwala ako na sa Leonard at Foley, sa pinakahuling bukas ng umaga, ay tiyak na darating. Tama, kung alam ni Senior Brother Leonard na itinapon tayo ni Lance sa cesspool, hindi ko maisip kung gaano siya galit. Hindi na kailangang sabihin, ang ating Senior Brother na si Leonard, ay ang pinakatalentadong disipulo sa tabi ni Master, at ang ugali ni Leonard ay hindi masyadong maganda, medyo sikat din siyang panatiko sa inner circle ng Flying Cloud Sect. Teka. Bukas darating si Leonard, kung hindi niya pinindot si Lance sa cesspit at kakainin ang lahat ng dumi, kukunin ko ang apelyido niya. Ang ilan sa kanila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, na may pananabik sa kanilang mga boses, umaasa na kapag nalaman ni Leonard bukas at naglabas ng matinding galit, maaaliw lamang nila ang kanilang sarili sa ganitong paraan. Sa kasamaang palad, hindi nila alam na hindi lang sila apat ang tao sa cesspool na ito sa ngayon, may dalawa pa palang isang araw na nakababad sa cesspool. Sa sulok ng cesspit, narinig ni Leonard ang pag-uusap ng apat na magkakapatid na dibisyon at nakaramdam ng hindi komportable, hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit kaunting tunog, natatakot na pagkatapos gumawa ng tunog, malaman ng apat na dibisyon na kapatid na ang orihinal na Yang. Si Leonard, na kanilang sinasamba, ay naghihintay na sa kanila sa cesspit. Siyempre, si Foley, na nakakapit kay Leonard, ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang ingay, at wala siyang mukha para batiin ang apat na bagong Descending Brothers na division. Ang lugar na ito ay talagang hindi magandang lugar para batiin sila. Ang anim sa kanila ay orihinal na nais na makahanap ng mukha para sa kanilang Panginoon, ngunit bilang isang resulta, lahat sila ay itinapon sa cesspool, at sa halip na hanapin ang mukha para sa kanilang Panginoon, mas nawalan sila ng mukha para sa kanya. Hindi ko talaga alam kung mamatay sa galit si Master kapag nalaman niya ito, natatakot ako na pagtawanan ng mga elder ng buong Flying Cloud Sect ang kanilang Master dahil sa pagkuha ng grupo ng mga wimpy disciples. Brew. Sa sandaling ito, umutot si Foley, at dahil ang karamihan sa kanyang katawan ay nakalubog sa tubig ng dumi, ang umut-o ni Foley ay direktang pumutok sa tubig ng dumi, at ang tubig ng dumi ay naglabas ng brew, na tunog. Anong tunog? WHO. Ang apat na lalaki na kakatambo lang ay inilibot ang kanilang mga mata sa sulok na nagpatunog ng brew, ngunit wala silang makita. Gayunpaman, nakarinig sila ng mahinang paghinga. Sino nandyan? Nagsalita si Chu Xiangyan. Ahem. 2 beses umubo si Foley gamit ang matigas na anit. Tiyak na may ibang tao din sa cesspool, sabihin mo sa akin dali, sino ka at bakit ka rin itinapon sa cesspool? Foley, oo, ako ito. Hoy, ang boses na iyon. Si Foley ba? Well, ako ito. Si Foley talaga, ikaw, bakit nasa cesspool ka rin? Popol, Oren, Minglan, at Chu Xiangyan ay natigilan lahat. Kinailangan ni Foley na sabihin, pasensya na, mga kapatid, naparito ako para alagaan si Lance ngayon, hindi ko inaasahan na si Lance ay sobrang kasuklam-suklam, sa madaling salita, ako ay katulad mo.
Foley, saka bakit hindi ka nag-ingay ngayon lang, akala ko hindi ka lumabas, hinihintay kitang dumating iligtas kami bukas. I'm sorry. Nahihiyang sabi ni Foley. Sige, huwag kang magsalita, buti na lang Kuya Leonard nasa labas pa siya, tiyak na darating siya para iligtas tayo bukas. Sabi ng isang lalaki. Pog. Medyo mahirap sabihin si Foley, nakadikit sa kanya si Leonard sa cesspool. Foley, anong ibig mong sabihin sa... Hindi ba darating si Leonard para iligtas tayo bukas? Oo nga pala, alam mo ba kung saan nagpunta si Senior Brother Leonard? Tanong ni Minglan. Ito. Foley, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Sayang, kaya lang, Kuya Leonard hindi niya tayo mailigtas. Paano ito posible? Napakagaling ni Leonard, tiyak na mabaril niya ang lance na iyon hanggang sa mamatay. Kasi, nandito siya. Sino? Foley? Sino ang sinasabi mong nandito? Abala sa pagtatanong ang apat na tao. Nag-alinlangan si Foley at sinabing, si Senior Brother Leonard, nasa tabi ko ngayon. Ano? Oh my God! Hindi ako naniniwala, imposible, Leonard, magsabi ka ng isang bagay. Sumigaw ang tinatawag na Chu Xiangyan nang marinig na nandito rin si Leonard, ganap na winasak ang kanilang mga ilusyon. Nagambala si Leonard at sumigaw, sige, huwag kang walang katapusan, maingay. Oh my God, nandito na talaga. Nang marinig ang boses ni Leonard gamit ang sarili nilang mga tenga, ang apat na disipulong katatapos lang tumilapon ay lubos na nawasak at halos mapaungol. Siyempre, madilim na ang gabi, at walang nakakaalam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila sa cesspool ng Light Cloud Alliance, kung saan ginanap ang 6 na inner siege na disipulo. Kinabukasan, ilang enrollment elder mula sa Flying Cloud sect ang dumating sa outer perimeter. Lahat, sisimulan na namin kayong irehistro at pagkatapos ay dadalhin kayo sa inner perimeter ng Flying Cloud sect para ayusin ang inyong quarters, mangyaring pumila ng isa-isa. Sabi ng enrollment elder. Pagkaraan ng isang umaga, sa wakas ay nerehistro nila ang lahat ng mga disipulo na nagtagumpay sa pagtatasa, at pagkatapos ay pinangunahan ng admission elder ang lahat sa panloob na enclosure ng Flying Cloud sect. Pagpasok ko pa lang sa panloob na enclosure ng Flying Cloud sect, halatang naramdaman kong iba ito sa labas ng mundo, una sa lahat, ang aura ay masagana, at ang lugar, mga gusali at iba pa, ay hindi maihahambing. Sa panlabas na enclosure, upang ilagay ito ng tahasan, ang panlabas na enclosure ay parang isang maliit na sulok sa labas ng dingding. Sinabi ng enrollment elder, ilan sa mga patong ng bahay doon sa harapan ay hindi pa rin nakatira, habang ang iba ay may nakatira. Sila. Siyempre, bago ka maging mahina, pinakamahusay na panatilihin ang isang mababang profile, at kung may gustong makipagpalitan ng mga silid sa iyo, o humiling sa iyo na gawin ang isang bagay, mas mabuting sumunod ka. Bagamat hindi pinapayagan ng Flying Cloud sect pagpatay, posibleng mabugbog ng kalahati hanggang mamatay o maparalisa pa. Mula sa sandaling pumasok ka sa Flying Cloud sect, kailangan mong mag-ingat at magsumikap sa paglinang. Ang pagiging malakas lamang ang pinakamahusay na garantiya ng kaligtasan, umaasa sa ang proteksyon ng mga panuntunan ng Flying Cloud sect ay mabubuhay lamang sa ilalim ng hierarchy. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isang disipulo, kung gayon, ano ang kailangan mong gawin upang maiwasang mabuli ng mas malalakas na disipulo. Nasabi ko na strength is the best guarantee against being bullied. 1582. Pero hindi lang nag-i-improve ang strength, hindi lahat ng tao ganun ka-talented. Kung ganoon, maaari lamang nating tingnan ang ating swerte, kung maaari tayong sumali sa ilang mas malalakas na puwersa, ang Flying Cloud sect ay may libu-libong alyansa at gang ng lahat ng laki, at posibleng yakapin sila ng walang lakas sa iyong sarili. Susunod ay ang pangalawang punto, maraming mentor ang Flying Cloud sect, kung mayroon kang mga katanungan na hindi mo maintindihan, maaari kang pumunta sa sinumang mentor para magtanong, sinumang mentor ang may pananagutan sa pagsagot para sa iyo, syempre, kung maaari kang magkaroon ng magandang relasyon sa ang tagapagturo, natural na mayroon ding karagdagang garantiya.
Ang pangatlong punto, sa itaas ng mga tagapagturo, mayroong mga matatanda, at mayroong apat na pangunahing antas ng mga matatanda, mga nakababatang matatanda, mga intermediate na matatanda, at mga nangungunang matatanda. Kung sino man sa inyo ang tinatanggap bilang isang alagad ng isa sa mga matatanda, pagkatapos ay binabati siya, siya ay itinuturing na may malakas na suporta sa Flying Cloud Sect. Ang lahat ay nakaramdam ng pagkasilaw at pagkainggit sa parehong oras, ang mga maaaring tanggapin bilang mga alagad ng mga matatanda, ang ganitong uri ng tao ay tiyak na makakalakad sa tabla sa Flying Cloud Sect. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng tao ay napakabuti. Ang ikaapat na punto, at ang pinakamahalagang punto, mga espiritong bato. Sa immortal na mundo, saan mang lugar, ang mga spirit stone ang pinakasikat. Kung may mga spirit stone, lahat ay madaling sabihin, kaya sa Flying Cloud Sect maaari kang pumunta pangangaso ng mga demonyong core para sa mga spirit stone, o maaari kang makakuha ng mga spirit stone sa iba't ibang paraan, bawat isa ay ayon sa iyong kakayahan. Ang ikalimang punto, ang Flying Cloud Sect ay may dalawang ranggo, ang una ay ang Earth Ranking. Ang Earth Ranking ay ang power ranking sa lahat ng mga alagad sa Flying Cloud Sect. Kung gusto nyo malaman, pwede kayong pumunta sa Flying Cloud Sect Inspection Tower para tingnan, may lugar na tinatawag na Puppet Marshal Stage, kung saan sinusubok ng Puppet Marshal ang ranking ng lahat. Stage, kung sa tingin mo ay may lakas ka, maaari mo ring subukan ito. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isang disipulo, hindi ba sinabi mo na mayroong dalawang listahan? Ano ang isa pa? Mayroon ding Heavenly List, huwag na nating pag-usapan ang Heavenly List. Ang Heavenly List ay para lamang sa mga nakarating sa Heart Illumination Stage, malayo pa ito sa iyo, at marami sa Heavenly List ay mga instructor. Ang Flying Cloud Sect ay napapalibutan ng isang malaking tagwan, kayong mga lalaki ay maaaring pumunta sa tagwan para pumili ng anumang martial skill na gusto ninyong i-practice. Tama, mayroon ding issue sa pagkain ang The Flying Cloud Sect sa kabuuan, para hindi ka na magbayad para sa pagkain, para makakain ka sa kahit saang kantin na gusto mo. Siyempre, kung may kakayahan ka, pwede ka ring kumuha ng sarili mong chef, ang mga malalakas na gang na iyon ay karaniwang may sariling backup chef. Sige, the rest, wala nang ibang dapat ipaliwanag sa ngayon, kaya mag-disband na lang tayo, humanap na kayo ng sarili ninyong tirahan. Pagkatapos sabihin iyon, iniwan ng matanda sa pagpapatala na iyon ang lahat. Medyo reserved ang lahat noong una silang pumasok sa inner circle. Sumigaw si Lance, lahat ng miyembro ng Light Cloud Alliance, sumama sa akin. Ang panloob at panlabas na mga miyembro ng Light Cloud Alliance, na nagdagdag ng higit sa 600 katao, lahat ay sumunod kay Lance. Dahil tinanggap na ni Lance ang mga taong ito, ngayong pumasok na siya sa panloob na pagkubkob, natural na kailangan niyang kanlungan sila. Sa lakas ni Lance, walang problema sa pagkubli sa daan-daang tao ito. Ang iba ay naiinggit sa mga maaaring sumama kay Lance, at kung paano nila naisin din na sila ay bahagi ng Light Cloud Alliance. Boss, saan tayo pupunta? Di ba sabi lang ng matanda na yon, sa direksyon na to ang dormitoryo, bakit sa opposite direction tayo pupunta? Tanong ni Merwan. Sinabi ni Lance, ang lugar ng dormitoryo na sinabi ng Elder ay ang pinakamasamang lugar na tirahan. Ang ating Light Cloud Alliance ay napakalakas na puwersa, paano tayo mabubuhay sa ganoong uri ng lugar? Kung gayon saan tayo nakatira? Itinuro ni Lance ang lugar kung saan may parang burol na lugar. Doon tayo titira. Dumating si Lance sa tarangkahan ng isang malaking vilya sa bundok, at nakita niya ang isang gintong karatula na nakasabit sa tarangkahan ng vilya, Blood Drinking Alliance. Hinaplos ni Lance ang kanyang baba at sinabing, hindi ko alam, gaano kalakas ang Blood Drinking Alliance na ito, kung ito ay nasa ibaba ng ating Light Cloud Alliance, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagnanakaw dito sa pamamagitan ng puwersa. Ano, boss, sinasabi mo bang ninanakawan natin ang nayo ng ibang tao sa ating unang araw? Pinandilatan ni Lance ang kababatang iyon at sinabing, or else what?
Ang isang grupo ng mga underling ay walang katulad na humanga, ito ay cool na sundin ang isang malakas na boss, at sa sandaling makapasok sila sa inner circle, kinuha nila ang mga teritoryo ng ibang mga gang. Itinuro ni Lance, ang isa sa inyo ay pumunta at magtanong tungkol sa lakas nitong Blood Drinking Alliance. Hindi nagtagal, bumalik ang pagtatanong. Boss, ang Blood Drinking Alliance ay hindi maaaring manakawan, nabalitaan ko na ang boss ng Blood Drinking Alliance ay nasa ika-9 na yugto ng Enlightenment, at mayroong ilang mentor-level powerhouses na sumusuporta sa kanila, ang kanilang amo ay bata pa. Master mula sa isang malaking pamilya ng 10,000-year immortal cultivation, kasama ang ilang Heartshine Stagehouse slaves sa tabi niya. Pupunta ako. Nagulat si Lance. Ito ay isang mas malakas na puwersa ngayon, hindi ito magagawa ni Lance, kahit na gusto ni Lance ang bundok na nayon ng Blood Drinking Alliance. Sige, kung gayon, hanapin natin ang iba. Boss, nakikita ko na doon sa kabilang ilog, may isang tirahan na tinatawag na Red Sun Alliance, kahit maliit lang, pero ang lugar na iyon ay nasa tabi ng ilog, ang mga gusali ay kalat-kalat, nakakalat sa magkabilang gilid, ito. Maaari ding gawing isang magandang maliit na manor, at ito ay isang tahimik na kapaligiran. Biglang sabi ng isa sa mga lalaki. Red Sun Alliance. Hindi ko alam kung gaano kalakas itong Red Sun Alliance. Si Helena ay abala sa pagsasabing, kapatid, mas mabuting magpadala muna ng isang tao na sumilip. No need to snoop around, let's dominate first, let's go. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay. Kaya, daan-daang tao ang dumiretso sa Red Sun Alliance. Sa ngayon, sa loob ng Red Sun Alliance, mahigit 20 tao ang nagsasaka, may mga laki at babae, iilan sa kanila ay babae, lahat sila ay iniingatan ng kanilang mga amo, hindi masama ang kanilang tindig, mayroon silang mga baywang at mukha. Sabi ng isa sa mga babae, ano ang ginagawa ng amo nitong nakaraang 2 araw, ilang araw na siyang hindi pumupunta sa Red Sun Alliance. Pumasok si Boss sa True Beast Forest nitong mga nakaraang araw, 1 taon na ang nakalipas ay umibig siya sa isang enlightened 6th stage Blackstone Demonic Beast, ngunit sa oras na iyon, hindi kayang patayin ni Boss ang demonic snake na iyon, ngayon ay nakakuha na si Boss ng isang anting-anting, sa tulong ng anting-anting, sa wakas ay nagkaroon na siya ng kumpiyansa na patayin ang demonic beast na iyon, kaya pumunta siya doon. Sabi ng isa pang babae. Kaya nagpunta siya sa True Beast Forest, sabi ko sa iyo. Sa sandaling iyon. Bang! Biglang bumukas ang pinto. Who the hell dares to come to our Red Sun Alliance para manggulo? Biglang nagalit ang 20 tao sa loob ng mansyon at naglakad patungo sa pinto. Only to see a group of people standing at the door, that leader, the one who just kicked the door, was actually a teenager who was less than 1 meter height. Only, this teenager looked cold and steely, as if he is not. Para magulo. Sino ang sumipa? Sigaw ng isa sa mga nakabukas na ilaw sa ika-4 na yugto. Sinabi ni Lance, wala akong pakialam kung sino ang nakatira dito, pinaghihigpitan kitang umalis sa lugar na ito sa loob ng 10 minuto. Huwag mo akong tanungin kung bakit, dahil, ang lugar na ito, ako, ang Light Cloud Alliance, ay nakatutok dito. 1583. Light Cloud Alliance. Ano yon? Ako, Light Cloud Alliance, kakapasok lang mula sa labas, hindi pa ako pamilyar sa lugar, kaya pinili ko ang address dito sa ngayon. Humph! Isang grupo ng maliliit na anak ng mga asong babae, ang pinakamalakas ay nasa unang yugto pa lamang ng light opening, ang iba ay nasa body tempering stage, talagang naglakas loob silang maging mayabang sa aking Red Sun Alliance, talagang hindi sila, ayokong tumambay. Sinabi ni Lance, huwag mo akong pilitin na gumawa ng anuman, ang Phaeon Sect ay may limitadong bilang ng mga bahay sa panloob na kapaligiran nito, at wala akong oras upang tumingin sa paligid ng bulag. Pagkatapos sabihin iyon, naglagay si Lance ng peking speed charm sa kanyang katawan. Pagkatapos, swoosh! Tulad ng isang string ng mga anino, biglang dumating si Lance sa harap ng pinakamalakas na open light 4th stage at isinuot siya kaagad.
See? The strongest open light fourth stage among you is not a match for me at all, so the rest of you don't do unnecessary giving. Ang 20 o higit pang mga tao ng Red Sun Alliance ay medyo natigilan habang nakatingin sila sa pangalawang pinakamatanda ni Red Sun Alliance, na bumagsak sa lupa at dumudugo mula sa kanyang dibdib. Ano ang dapat nating gawin? Tara na at hintayin natin ang pagbabalik ng boss natin. Dahil doon, ang 20 o higit pang mga tao mula sa Red Sun Alliance, pulang araw, ay agad na umatras. Sinabi ni Lance, mga kapatid ng Light Cloud Alliance, ito ang magiging pansamantalang tirahan natin mula ngayon. Ang panloob na patio ng tirahan na ito ay pag-aari ko, ang panlabas na patio, makikita ninyo mismo, kung walang sapat na espasyo, kumalat sa magkabilang panig at magtayo ng ilang pansamantalang bahay. Oo, boss. Kaya lang, nanirahan dito si Lance. Mabilis na kumalat ang balitang ninakawan ng punong tanggapan ng Red Sun Alliance. Kahit na ang Red Sun Alliance ay hindi isang napakalakas na puwersa, ito ay nirerango pa rin sa top 300A. Ang boss ng Red Sun Alliance ay tinawag na Red Scorpion, at bagaman wala siyang backstage tulad ng isang elder o mentor sa Flying Cloud Sect, medyo sikat si Red Scorpion sa inner circle ng Flying Cloud Sect. Dahil, si Red Scorpion ang pangatlong rango sa 5th Order of Enlightenment sa listahan ng ranking ng Flying Cloud Sect, tanging, sa isang sulyap, makikita na ang ikatlong rango ng tatlong salita sa kolum ng 5th Order of Enlightenment ay si Red Scorpion. Sa makatuwid, medyo sikat si Red Scorpion sa Flying Cloud Sect, siya ay isang malakas na henyo na hindi umaasa sa anumang backstage at unti-unting dumating sa puntong ito. Ang antas ng henyo ni Red Scorpion ay higit pa kay Leonard dahil ang ranking ni Leonard sa ranking ang listahan ay higit lamang sa 30 sa hanay ng ikapitong yugto ng pambungad na liwanag. Sa kabila nito, hindi inaasahan na ang Red Sun Alliance na binuo ni Red Scorpion ay ninakawan ng punong tanggapan nito ngayon. Pagsapit ng gabi, maraming cafeteria at iba pang pampublikong lugar ng Flying Cloud Sect ang tinatalakay ang bagay na ito. Gayunpaman, walang pakialam si Lance, hindi inayos ng Flying Cloud Sect na manatili ang mga disipulo nito kung saan man may lugar na matutuluyan, na nagpakita na ang malakas ay maaaring agawin ang anumang bagay mula sa mahihina. Ang Phaeon Sect ay pinahintulutan na gawin ito maliban sa isang bagay, ang pagpatay ng isang tao ay hahabulin ng mga nakatatanda sa pagpapatupad ng batas. Pumasok si Ling Shengnong mula sa pintuan. Kapatid na ministro. Sigaw ni Ling Shengnong. Anong ginagawa mo dito? Brother Minister, narinig ko na ninakawan mo ang punong tanggapan ng Red Sun Alliance, kaya nahanap kita. Mahinang tanong ni Lance, ano ang gusto mong hanapin sa akin? Ganito, Brother Lance, ngayon ang unang araw mo sa pagpasok sa inner siege ng Flying Cloud Sect, kaya gustong kunin ng tatay ko ang slack para sa iyo, I wonder what you think. Hindi ka pa naghahapunan, meron ka. Sinabi ni Lance, dahil napakatapat mo, pupunta ako. Isama mo ang hipag mo. Umirap si Lance, kapatid ko siya. Oo, ate, hehehehe. Ngumiti si Ling Shengnong na may malabong tingin, hindi nag-abalang magsalita si Lance sa iyo at sumigaw, ate, Lu. String, Lance, sumama kayo sa akin. Saan tayo pupunta, boss? Abala si Merwin sa pagtatanong. Inimbitahan ako ni Elder Norton sa hapunan, isasama ko kayo. Wow! Iniimbitahan ka ni Elder sa hapunan. Sigaw ni Merwin, at isang karangalan para kay Lance na dalhin siya doon. Sinundan ni Lance si Ling Shengnong sa mansyon ni Norton. Sa sandaling ito, isang masaganang hapunan ang inihanda sa mansyon ni Nung Sang Tian. Young Minister, ito ang mansyon ng aking ama. Tumanggaw si Lance sa kahangahangang mansyon. Ang aking ama, kasama ang bagong tanggap na si Weldon, ay may kabuoang 5 disipulo, 5 disipulo ang karaniwang nakatira dito, hinihintay ka ni Weldon sa mansyon. Sabi ni Ling Shengnong habang naglalakad. Pumasok si Lance sa isang bulwagan at agad na nakita si Norton at ang iba pa na naghihintay sa loob.
Nang makitang dumating si Lance, agad silang tinanggap ni Nung Sang Tian. Si Weldon, gayunpaman, ay tumakbo palabas at yumuko kay Lance, pagbati, "Boss." "Weldon, nasanay ka pa ba dito?" "Salamat kay boss, napakabuti ni Master sa akin." "Mabuti naman." Ngumiti si Norton, "Young Minister, andito ka na, please come in." Sinabi ni Lance, "Tsunami, hindi na kailangang maging magalang, itinuturing na kitang isa sa akin." "Fine, fine." Tuwang-tuwa si Norton, si Lance ay nanggaling sa napakalaking lugar, sa wakas ay itinuring siyang isa sa kanya, hindi maitago ni Norton ang kanyang pananabik at, nangangahulugan ba ito na umakyat siya ng mataas hanggang sa tang. Lance simula ngayon. Sumunod si Helena sa likod ni Lance, nakita ang mukha ng kanyang kapatid na nagpapanggap na isang paghahambing, talagang walang imak at ginagawang parang isang taong mababa ang katayuan kay Norton. Si Lucy, gayunpaman, ay nag-aalinlangan na si Lance di ay talagang bagay. Para naman kay Merwan, mukhang nalilito na siya. "Young Minister, mangyaring umupo sa itaas na upuan." Ibinigay ni Norton ang pinakamataas na upuan kay Lance. Hindi na milipit si Lance, at diretsyong umupo dito, nang walang pag-iingat. "Hindi rin kayo magalang, isipin mo na lang na tahanan mo ito." Sabi ni Norton kay Helena at sa iba pa. "Salamat, Elder." Magalang na tumango si Helena. Nagsimula ang piging ng hapunan, at sunod-sunod na masaganang ulam ang inihain. Si Lance ay matagal nang nakarating sa spirit world, at ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng napakasarap na pagkain. Anumang pagkain sa spiritual realm, iyon ay pangalawa sa mortal realm. "Young Minister, Norton toast you." Itinaas ni Norton ang kanyang wine glass at sinabi, "Mabuti." Itinaas din ni Lance ang kanyang baso ng alak, habang sinadya ni Norton na itinaas ang sarili niyang baso na mas mababa kaysa kay Lance, kinilig ito at ininom lahat. "Young Minister, narinig ko na sa sandaling pumasok ka sa panloob na pagkubkob ngayong hapon, ninakawan mo ang punong tanggapan ng Red Sun Alliance." Nakangiting sabi ni Norton. Ngumuso si Lance, "Paano kung ninakawan ko ito, maaaring ang boss ng Red Sun Alliance ay anak na naman ni Aling Elder." Si Ling Shengnung ay abala, "Brother Lance, ang boss ng Red Sun Alliance ay tinatawag na Red Scorpion, wala siyang anumang backstage gayunpaman, si Red Scorpion ay isang henyo na, sa Flying Cloud Sect Earth Rankang, bukas ang listahan ng Light 5th Rankang na una." "Basura." Walang pakialam na sabi ni Lance. "Oh." Tumawa si Norton at ang kanyang anak at sinabing, ang batang ministrong ito ay talagang baliw, ang pagtingin sa mga tao bilang basura. Gayunpaman, sa kanyang pamilya at nakakita ng hindi mabilang na malalakas na tao, ang mga ordinaryong tao ay talagang basura sa kanyang paningin. Sinabi ni Ling Shengnung, "Brother Minister, ang punong tanggapan ng Red Sun Alliance, maaari kang manatili sa kalmado, kung si Red Scorpion ay maglakas loob na guluhin ka, tutulungan kitang ayusin siya. Bagamat sa iyong lakas, maaari mo ring ayusin ito, ngunit ikaw na pakaranggal na tao, maaari mong iwan sa amin ang isang maliit na bagay." 1584. Sinabi ni Norton, "Tama, kung may kailangang gawin, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin." "Tama, Young Minister, noong nakaraang araw ay pinahiya mo si Elder Shijun sa publiko, naghiganti ba siya sa iyo Ang pangit na bastard na si Shijun, bagamat hindi niya ito ginawa sa sarili, ipinadala niya ang kanyang mga alagad para guluhin ako." Ano ngayon?" Ang kanyang alagad na si Leonard, ngunit siya ay isang henyo, nabuksan na niya ang ikapitong yugto ng liwanag, "Ayos ka lang ba?" Si Norton ay abala sa pagtatanong. Nanghihinayang sinabi ni Lance, "Karapat-dapat lang si Shijun na makipaglaban sa akin, at ang mga disipulo niya ay kumakain ng tae sa loob ng banyo sa loob ng 2 araw na ngayon." "Ano? Ministro Yang, hindi ko maintindihan." Medyo hindi tumugon si Norton at ang kanyang anak. Sinabi ni Lance, "Inihagis ko sila sa palikuran, halika na, kumakain pa ako," pinutol ang masasamang usapan. "Oo.
Si Norton at ang kanyang mga anak ay abala sa pagbibigay kay Lance ng pagkain, sa kanyang puso, ang Ministering Young ay Ministering Young, si Jun ay nakatatanda sa 6 na disipulo, silang lahat ay itinapon sila sa hukay ng palikuran para sa Ministering Young. Sabi ni Norton, Minister Young, kung alam ni Elder Shijun ang tungkol dito, siguradong magagalit siya tutal, nasa latrine pit lahat ng 6 niyang mga disipulo, hindi niya maisabit ang mukha niya. Sinabi ni Lance, ang hindi makatitig sa mukha ay maaaring mapunta sa impyerno. Kung gayon ay tiyak na susundan ka niya, sabi ni Ling Shengnong. Inihagis ni Lance ang buto na kinakain niya sa kamay at naiinip na sinabi, nakakainis talaga ang mga langaw na ito, sabihin na nating, Tsunami, ipaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito, huwag mong hayaang guluhin ng pangit na pervert na iyon mula kay Shijun ang aking kapayapaan at katahimikan. Mabuti. Tumanggaw si Norton, na umakyat sa isang malaking pamilya, ang nakakasakit kay Shijun ay wala. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa pintuan, "You, make Norton, entreat na." Bago matapos ang boses, pumasok ang isang elder ng Spiritual Harmony Stage, hindi man lang napansin ng elder na ito si Norton nang pumasok siya, na nagpapahiwatig na mas malakas siya kaysa kay Norton. Sure enough, nang tumangala si Nung Sushian, bahagyang nagbago ang mukha niya. Si Norton ay nagmamadaling tumayo at nagbigay galang, si Norton ay nagbibigay galang kay Elder Ping. Norton, hindi na kailangang maging magalang, siya nga pala, sino ang iniimbitahan mo sa hapunan, na ginagawa itong napakasarap. Ang lalaking iyon na tinatawag na Elder Ping ay pumasok sa bulwagan at sinabi. Sa sandaling ito, ginagalaw ni Helena si Lance gamit ang kanyang sapatos sa ilalim ng mesa. Tila naintindihan ni Lance ang ibig sabihin ni Helena, iyon ay, ang biglaang pagdating ng isang elder na may mas mataas na lakas kaysa kay Nung Sushian ay natatakot na siya ay lansagin. Sa katunayan, ito ay magiging madaling lansagin. Medyo kinabahan din si Lance, kung madibonk siya, maiisip ang resulta, nanginginig si Lance. Si Norton ay abala sa pagsasabing, Elder Ping, inililibang ko ang isang maliit na bata, nasaan si Lance? Sa sandaling iyon, biglang itinuon ni Elder Ping ang kanyang tingin kay Lance. Hawak-hawak pa rin ni Lance ang isang paa ng manok sa kanyang kamay, kumakain ng walang laman ang mga mata, na parang hindi niya sineseryoso ang sinumang matatanda. Talagang hindi naman sinusubukan ni Lance na maging mayabang, ngunit kailangang kumilos si Lance na parang nagmula siya sa isang malaking immortal na pamilya, at hindi ka panipaniwala kung magalang si Lance sa Elder Ping na ito. Sinabi ni Elder Ping, Norton, hindi ka nagkakamali, isang teenager na lalaki at pinagpipiestahan mo siya ng labis-labis. At sa napakayabang na tindig, nandito ako at hindi man lang iangat ang aking ulo. Magsasalita pa sana si Norton nang ibinaba ni Lance ang kanyang paa ng manok at sinabing, isang ikatlong yugto pa lang ng Spiritual Harmony Stage, kahit na gusto mong tumangala ako sa iyo, hindi mo masyadong ipinagmamalaki ang iyong sarili. Nagulat ang elder na si Ping nang makita niyang nagsalita si Lance nang napakayabang sa sandaling magsalita siya. Bangsap. Si Norton ay napatawa lamang ng mapait at sinabi kay Elder Ping, Elder Ping, tiisin mo pa ako. Hindi sapat si Norton para manghikayat, ang isa ay isang mid-level na elder ng Flying Cloud Sect, ang kanyang patron, at ang isa ay isang young master mula sa isang makapangyarihang cultivation family. Ano ang sinabi niya? Malamig na bumantong hininga si Elder Ping, ang yabang na brat, kahit isang ikatlong yugto ng Spiritual Harmony ay maglalakas loob na sabihin ito. Sinabi ni Lance, hindi ba? Sinabi ni Lance, hindi ba, itong Elder Ping? Wala akong sama ng loob sa iyo, ipinapayo ko sa iyo na huwag makipag-away sa akin tungkol dito, kung hindi, wala akong pakialam na alagaan ka muli. Ha! Malamig na sigaw ni Elder Ping, ngunit ang katotohanan na si Lance ay galit na ganito sa halip ay nagpaisip muli kay Elder Ping. Itong brat, how dare he speak to me like this? Sa harap ng pressure ko, siya ay nikatiting na takot, kahit na ang iba, nanlamig na ang mga balahib nila. Hindi kaya may pinanggalingan ang batang ito.
Maging si Norton ay inanyayahan siyang maghapunan ng napakasaya. Hindi napigilan ni Elder Ping tingnan mo si Norton. Si Norton ay ngayon, abala sa pagbibigay ng kindat kay Elder Ping. Nakita ni Elder Ping na tumitingin sa kanya si Norton at ang kanyang panloob na pagdududa ay lalong lumakas. Sinabi ni Elder Ping, Norton, dahil may bisita ka, aalis muna ako at babalik sa ibang araw. Abalang sinabi ni Norton, Elder Ping, magkita tayo. Kaya, pinalabas ni Norton si Elder Ping sa gate. Pagkalabas niya ng gate, nagtanong si Elder Ping, Norton, ano ang ibig mong sabihin na commandant ka lang sa akin? Ano ang kwento ng Lance na iyon? Napakayabang, at pinapayuhan ako na huwag ko siyang saktan o hindi huwag mo akong alagaan. Sabi ni Elder Ping na may malungkot na mukha. Si Norton ay abala sa pagsasabing, Elder Ping, binibigyan kita ng isang kindat para lang sabihin sa iyo na itigil mo na ang pagsasabi niyan. Kung talagang nasaktan mo si Young Minister, ang kahihinatnan ay magiging mahirap. Norton, ano nga ba ang pinanggalingan niya? I don't know what exactly, but anyway, he's definitely a big deal. What makes you think he's a big deal? With a little arrogance in his tone. Elder Ping, sa tingin mo ba magiging napakatanga ko? Dati, ang aking anak na si Ling Shenglong ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa kanya, at maaaring linisin ni Lance ang aking anak sa napakababang kaharian, at anumang oras na kunin niya ito ay isang salansan. Ng mga anting-anting, at ang kanyang stock ng mga anting-anting ay lahat ay napakataas na grado at tumagal ng hanggang 10 segundo. At saka, hindi mo ba napansin na sa sandaling makita kanya, sinabi niya ang iyong kaharian? Sa kanyang kaharian, paano niya makikita ang iyong kaharian? Hindi mo ba sinabi sa kanya iyon? Elder Ping, paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa iyo? Ito ay dahil, si Lance ay nakakita ng napakaraming spiritual harmony stage immortal cultivator mula noong siya ay bata pa, kaya nahulaan niya ito kaagad, at narinig ko rin siyang nagsabi na mayroon silang lahat. Ang Yuanying stage na nagpoprotekta sa kanya ng palihim, at kapag pumutok na siya, lilito siya. Lihim na pinuprotektahan siya ng mga stage o Yuanying. Hindi ako naniniwala. Kuya Ping, mas gugustuhin ko pang maniwala kaysa hindi maniwala siya nga pala, nagpalaki din siya ng batang dragon, sabihin mo sa akin, paano mag-alaga ng dragon ang isang ordinaryong tao? Ngumuso si Elder Ping, baka dragon lang ang pinulot niya, Norton, akala ko pinagmamasdan mo ako dahil alam mo ang eksaktong pinanggalingan niya, ngunit hindi ko inaasahan na ang lahat ng iyon ay hula mo. Mukhang galit na galit si Elder Ping, dahilan para mabilis siyang umatras, baka sakaling makabangga talaga siya ng taong hindi niya kayang masaktan, at bilang resulta, lahat siya. Hulaan ni Norton na walang kalahati ng mahalagang impormasyon. Ako. Sandaling nauutil din si Norton, at pinagsabihan ni Elder Ping sa ganitong pagsaway, ngunit hindi rin niya maiwasang mag-isip, na hulaan ko ba talaga ito? Gayunpaman, ang mahalagang impormasyon ni Lance ay talagang hindi kalahati nito. Ngumuso si Elder Ping, babalik ako para hanapin siya, hindi ako naniniwala, galing talaga siya sa isang malaking immortal na pamilya. Ping! Magsasalita na sana si Norton nang mawala na si Elder Ping. 1585. Sa sala ni Norton, hiniling ni Lance kay Lucy na kumuha ng papel at panasan ang kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, si Elder Ping ay pumasok na galit na galit. Anak, kung hindi mo sasabihin sa akin ang iyong kasaysayan ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Galit na ngumuso si Elder Ping. Si Helena ay medyo natakot na ngayon, at si Merwin ay mukhang nalilito pa rin. Si Lance, sa kabilang banda, ay hindi pa rin tumitingin kay Elder Ping. Sa oras na ito, lumapit si Lucy na may dalang isang tasa ng tubig at magalang na sinabi kay Lance, Young Minister, mangyaring banlawan ang iyong bibig. Uminom si Lance ng tubig mula sa tasa papunta sa kanyang bibig, pagkatapos ay iniluwa ito pabalik sa tasa na may ilang lagok, at tinapos ang pagmumog.
Sa buong panahon, hindi nilinggan ni Lance ang Elder Ping na iyon, kitang-kita ang kanyang mapagmataas na posture. Galit na galit si Elder Ping at muling sinabi, "Anak, hindi mo ba narinig ang sinabi ko?" Noon lamang tumingin si Lance kay Elder Ping at ngumuso, "Sa tingin mo ba ay mataas ang tingin mo sa iyo kung sinasadya mong ipakita ang iyong pag-iral sa harap ko? Boy, maging mayabang ka na lang sa bibig mo." Napakatanga ni Norton, matatakot siya sa ilang mga mayayabang na salita sa iyong mga labi, ngunit hindi ako natatakot. Huwag mong sabihin sa akin na kung sisipol ka. May lalabas sa dilim, at kung may lalabas man, bakit hindi na siya lumalabas ngayong kinakausap kita ng ganito? Sabi ni Lance, "Kailangan mo pa bang ayusin ka ng Tito Foco? At masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo." Fubert. Sa oras na ito, pumasok si Norton. Sinabi ni Lance kay Norton, "Norton, salamat sa iyong mabuting pakikitungo, hindi ko kayang maging walang ekspresyon." Paano ito? Mayroon akong paraan ng espiritual na paglilinang ng isang pamilya na makakatulong sa iba na mabilis na mapadalisay ang mga espiritong bato. Gaano karaming espiritu maaari mo bang alisin ang mga bato ngayon? Huwag mag-atubiling alisin ang mga ito at tutulungan kitang pinuhin ang mga ito. Natigilan si Norton, hindi alam kung ano ang sinasabi ni Lance. Na si Elder Ping ay hindi pinansin ni Lance at halos hindi na makapagpigil, higit sa lahat dahil si Lance ay kumikilos ng sobra-sobra sa tunay na bagay, na nagdulot sa kanya na magkaroon pa rin ng bakas ng pagdududa sa kanyang puso, kung hindi ay mayroon na siya. Nagawa na. Sinabi ni Norton, "Ano ang ibig mong sabihin?" Espiritualismo. Pagtulong sa iba na pinuhin ang mga espiritong bato. "This is my family's ancestral heritage, only people of my family's bloodline can refine it. Do you fucking want it or not? Don't want me to live." Ayos lang. Buong pusong inilabas ni Norton ang isang pang-apat na baitang Spirit Stone. Sinabi ni Lance, "Pumasok ka sa estado ng pagpipino." Agad na pumasok si Norton sa estado ng pagpino ng Spirit Stone, inilagay ni Lance ang kanyang palad sa likod ni Norton, at bigla na lang, nakita ng lahat na ang Spirit Stone sa palad ni Norton ay nag-atomize na parang singaw ng tubig at pagkatapos ay tumagos sa katawan ni Norton, isang pang-apat na baitang espiritong bato, natapos sa pagpino sa isang kisap mata. Nang makita ang eksenang ito, hindi banggitin si Norton, maging si Elder Ping ay nabigla. Nang matapos ang pagdadalisay, winagayway ni Lance ang kanyang kamay at sinabi kay Helena, "Ate, alis na tayo." Oh! Si Helena ay abala sa pagsubaybay. Nakarating si Lance sa gate at bumalik kay Elder Ping at sinabing, "Na-offend mo na ako, mas mabuting bantayan mo ako." Pagkatapos sabihin iyon, lumakad palayo si Lance. Noong una ay may gustong sabihin si Elder Ping, ngunit, sa pag-aakalang tinulungan lang ni Lance si Norton na pinuhin ang mga Spirit Stone sa ikaapat na baitang, may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Ang kasanayang tulad nito ni Lance ay isang bagay na hindi pa nila nakikita noon pa man. Sa mundong ito, mayroon talagang ilang mga lihim na pamamaraan na mas mabilis na makapagpapadalisay ng mga Spirit Stone, ngunit lahat sila ay nakapagpino lamang ng mga ito sa kanilang sarili, hindi nakakatulong sa iba, lalo na nang napabilis. Sa oras na ito, masayang tumawa si Norton, "Haha, sa mga normal na panahon, ang isang pang-apat na baitang Spirit Stone ay kukuha ako ng hindi bababa sa kalahating buwan upang pinuhin, at ngayon ito ay isang mabilis na pagpipino. Ang paraan ng paglilinang ng espiritual na ipinasa ni ang aking bunsong pamilya ay talagang walang katulad na kapangyarihan." Tila muling naniwala si Norton kay Lance, kung maniniwala man si Elder Ping dito o hindi, wala siyang pakialam, kahit papaano ay pasayahin si Lance at tulungan siyang pinuhin ang ilang mga Spirit Stone paminsan-minsan, ang pakinabang na ito ay hindi. Walang kabuluhan para sa kanyang mga pagsisikap. Nagmadali din si Lucy na sumunod, gayunpaman, nag-alinlangan si Lucy, habang naglalakad siya palabas ng entrance ng bulwagan, biglang tumalikod si Lucy at kumuha ng token mula sa kanyang dibdib at sinabing, "Elder Ping, ito ang token ng aking pamilya." Nagulat si Elder Ping, "The Forcislo family." Sinabi ni Lucy, bilang anak ng pamilyang Forcislo,
karapat-dapat pa rin akong maging isa sa kanyang mga alipin, kaya ikaw ang makapagdesisyon para sa iyong sarili. Pagkasabi noon, mabilis na lumayo si Lucy. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay namuti ang mukha ni Elder Ping. Ang token ng pamilya na kakalabas lang ni Lucy ay totoo, dahil ang isang pagwawalis ng kanyang kamalayan ay maaaring matukoy kung ito ay totoo o hindi, at dahil ang kanyang kamalayan ay natangay ito, siya ay naninag din ng maringal na espiritu ng ninuno ng pamilyang Lu sa token, at si Elder Ping ay nahihilo. Si Norton ay abala sa pagtatanong, Elder Ping, ayos ka lang ba? Sinabi ni Elder Ping na may maputlang mukha, tapos na, talagang nagdulot ako ng gulo. Elder Ping, hindi ka ba naniwala sa akin? Ako ay labis na nag-aalinlangan, kahit na si Lance ay gumawa ng ilang mahusay na espiritual na pamamaraan ng paglilinang, hindi pa ako lubos na kumbinsido, ngunit nang ang kanyang kasambahay ay kumuha ng kanyang token ng kanyang pamilya, ako ay nakumbinsi, dahil ang kanyang token ng kanyang pamilya ay totoo, ang kasambahay ni Lance ay talagang mula sa pamilyang Four Seas Lu, at ngayon lang ako natama ng aking espiritu ng makapangyarihang espiritu ng kanilang mga ninuno sa pamilyang Lu dahil naska ng aking kamalayan ang kanyang tanda. Totoo ito. Heavens, no way! Ang maid ni Lance ay mula sa Lu family of the Four Seas. Nagulat si Norton. Si Elder Ping ay abala sa pagsasabing, hindi mo ba alam ang tungkol dito? Hindi ko alam paano ko malalaman na ang kasambahay ni Lance ay nagmula sa forces, kung alam kong matagal ko nang sinabi sa iyo. Edad, mabilis niya akong tinulungan na pinuhin ang 4 na mga spirit stone sa pamamagitan ng pagsasagawa ng spiritual cultivation method ng pamilya. Itong spiritual cultivation method ay hindi nangangahulugang simple, kung saan ito dadalhin ng isang ordinaryong pamilya, at mas hindi pa naririnig ang isang lower level griffin na tulad natin. Si Norton ay natutuwa sa loob na hindi lang siya pinilit ni Elder Ping na gumawa ng isang bagay na walang galang kay Lance. Sa sandaling ito, si Norton ay tumingin kay Elder Ping na puno ng pakikiramay at sinabi sa kanyang puso, nasabi ko na sa iyo ang lahat at hindi ka pa rin naniniwala, maganda kung ano ang gagawin mo. Sa sandaling ito, ang mga bituka ni Elder Ping ay nanghihinayang. Norton, ano ang gagawin? Bigyan mo ako ng solusyon. Sabi ni Elder Ping kay Norton. Ngunit sinabi ni Norton, pasensya na, Elder Ping, gamabi na, dapat kang bumalik, tama, kung hinahanap ka ni Lance, sabihin mo lang, hindi kami masyadong pamilyar Nagsalubong ang mga kilay ni Elder Ping, ano ang ibig mong sabihin, Norton? Natatakot ka bang madamay ka sa gulo? How dare you say na hindi tayo masyadong pamilyar? Nako, Kuya Ping, mali ang pagkakaintindi mo, pero totoo na hindi tayo masyadong pamilyar. Norton, kadalasan ay mabait ako sa iyo, ngunit hindi mo ako namamagitan, at talagang gusto mo akong iwan dito. Sabi ni Elder Ping na may dismayadong mukha. 1586. Nako, Elder Ping, gusto ko ring magsabi ng magandang salita para sa iyo, ngunit kung magagalit ka kay Ministro Xiao, hindi ba ako magdudulot ng gulo niyan, nahirapan akong umabot sa puntong ito ng aking relasyon kay Minister Xiao. At saka, binalaan na kita, ikaw ang hindi naniniwala dito. Norton, kung ganoon ay bigyan mo ako ng solusyon, paano kung magpadala ako ng mga spirit stone kay Lance para magpatawad? Sabi ni Elder Ping. Ngumuso si Norton, spiritual stone compensation. Sa palagay mo ba ay isang taong ka-level ni Lance ang kulang sa mga spirit stone? Ano naman iyon? Nagmamadali si Elder Ping, medyo makatwiran si Norton. Walang paraan kung ano ang isang kayamanan sa ating mga mata ay isang napaka-ordinaryong bagay lamang sa mga mata ni Ministro Yang. Kung gusto mong kumuha ng isang bagay upang mabawi, natatakot ako kung kinuha mo ang iyong pinakamahalagang bagay, isipin ka ng mga tao. Not sincere enough. Elder Ping, bumalik ka at pag-isipan mo muna, bukas magtutulungan tayo para malaman kung ano ang gagawin, hindi ka lang inalagaan ni Minister Yang, ibig sabihin may pagkakataon pa para sa pagbabago. Woo!
Lumayo si Elder Ping na may malungkot na mukha, dapat alam niya, ngayong gabi ay pumatay para hindi pumunta kay Norton, at nauwi sa ganitong uri ng malas. Lumabas si Lance sa mansyon ni Norton. Paminsan-minsan ay lumingon si Helena sa likuran niya, natatakot na baka sumunod si Elder Ping, ngunit sa huli, bahagya lang napanatag si Helena nang lumakad siya ng napakalayo at hindi siya sinundan ni Elder Ping. Sa wakas, bumalik si Lance sa Light Cloud Alliance. Walang sinabi si Lucy sa lahat ng paraan pabalik, at sa sandaling bumalik siya, pumasok siya sa kanyang silid. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto, binuksan ni Lucy ang pinto at nakitang si Lance iyon. Para saan? Pagpasok sa silid ni Lucy, nagtanong si Lance, ano ang sinabi mo kay Elder Ping nang umalis ka ngayon sa tirahan ni Nung Sushien? Ano pa ang ipinakita mo sa kanya? Ipinakita ko lang sa kanya ang token ng pamilya ko, at nang malaman niyang totoo ang family token ko, namutla ang mukha ni Elder Ping. Lance, kumbinsido si Elder Ping sa iyo sa sandaling ito. Lucy, bakit mo ako tinulungan na kumbansihin siya? Tanong ni Lance. Hindi pa ba sapat na masama na tulungan kita? Hindi ko kailangan ng tulong mo, sabi ni Lance. Tumingin si Lucy kay Lance ng ilang segundo at sinabing, Lance, sagutin mo ako ng tapat. Sabihin mo. Talaga bang galing ka sa ilang makapangyarihang immortal na cultivation family o hindi? Do you doubt me? Hindi ko man lang ba masasabi ang totoo, Lance? Kakalabas ko lang ng token ng pamilya ko, pero sa totoo lang natatakot ako na may pagdududa pa rin si Elder Ping sa iyo, ibig sabihin, tapat ako sa kabaitan ko sa iyo. Hindi ba pwedeng mas sincere ka sa akin at sabihin sa akin ang totoo? Lucy, maaga bukas, samahan mo ako sa isang lugar. Anong lugar? Testing tower, di ba sabi mo kanina na gusto mong makita kung ano talaga ang talent score ko? Bukas, ipapaalam ko sa'yo. Well, I'd like to know if you are really a genius, too. Matulog ka ng maaga. Tumalikod si Lance at umalis. Itinikom ni Lucy ang kanyang mga labi at isinara ang pinto, sinabi sa kanyang puso, Little bastard, even I have to hide it, acting like you are so crazy, are you from the great immortal family or not? Dapat sabihin na si Lucy ay gumawa ng malaking pabor kay Lance sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang pamilya token ngayong gabi, na nakumbinsi si Elder Ping tungkol dito at naging dahilan upang siya ay mawala ng tulog magdamag. Kinaumagahan, umalis sina Lance at Lucy sa Light Cloud Alliance at nagtungo sa Inspection Tower. Sa isa sa mga palapag ng Inspection Tower, mayroong isang talent sensing stone. Diretso si Lance at Lucy sa palapag na ito ng talent sensing stone. Nagkataon lang nakakaunti lang ang kadalasang pumupunta rito, tutal bihirang masuri ang talent sensing stones, at napakaaga. Sinabi ni Lance, Lucy, buksan mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw, susukitin ko ito para sa iyo ngayon. Fine, sukatin mo, gusto kong makita kung talagang lampas 1,000 ang talent score mo. Sinabi ni Lance, sinadya kitang dinala dito para patunayan ito, kung patunayan ko ito, may gusto ka bang bayaran, kung hindi bakit ako mag-asawa na sukatin ito para sa iyo? Anong presyo ang gusto mong bayaran ko? Tiningnan ni Lance ang lalong kahangahangang katawan ni Lucy at sinabing, kung ang aking talent score ay lumampas sa 1,000, matutulog ka sa akin ngayong gabi. Namula si Lucy at napabuntong hininga, sa murang edad, ano ang hindi dapat matutunan? Yun lang naman ang gusto ko, ano? Ngumuso si Lucy, ilang taon ka na, kahit matulog ako sa iyo, gagawa ka ba ng pang-adulto? Nakita ni Lucy ng umagang iyon si Lance na umihi sa bibig ni Luther, mukhang bata pa ang nakababatang kapatid ni Lance. Sinabi ni Lance, wala akong sinabing gusto kong gawin sa iyo, hiniling ko lang na samahan mo ako, tatanggapin mo ba o hindi? Little brat, samahan mo lang ako. Ngumuso si Lucy na may pulang mukha. Noon lamang idiniin ni Lance ang kanyang kamay sa talent sensing stone.
Sa pagkakataong ito, itinaas ni Lance ang immortal chi ng kanyang buong katawan sa ibabaw, at si Lance mismo ay gustong malaman kung gaano kalakas ang kanyang talento sa pagkakaroon ng espiritong katawan na may immortal chi. Hindi makapaniwalang tumingin si Lucy sa ningning ng induction stone, pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang mga mata sa reference table sa tabi niya. Ang liwanag ay binabanggit sa lahat ng oras. 200, 500, 800, 1,000. Biglaan lang, binanggit ng ningning ang figure ng reference table na 1,000, at nagbago din ang kulay. Nagulat si Lucy, hindi inaasahan na ang talento ni Lance ay talagang mayroong 1,000, hindi, higit sa 1,000, dahil ang ningning ay tumataas pa rin. 1,200, 1,600, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000. Nagulat si Lucy, ang pinakamataas na halaga ng talent sensing stone ay 5,000, talagang tinakpan ito ni Lance. Sa madaling salita, ang talento ni Lance, ang sensing stone ay sadyang hindi sapat para sukatin. Binitawan ni Lance ang kanyang kamay at bumantong hininga, anong klaseng sirang bato, hindi sapat para sukatin ko. Si Lucy ay ngayon, nakatingin kay Lance na patay na sa mukha. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, ngayon maniwala ka, talent ko, not to mention 1,000, kapang 5,000 is not enough for me to measure. Hindi alam ni Lance kung gaano siya nabigla sa datos na ito. Noon lamang nabigla si Lucy, Lance, alam mo ba na sa kasaysayan ng ating daigdig ng mga espiritu mula noong sinaunang panahon, ang pinakamataas na halagang naitala ay 3,800 lamang. Nabigla si Lance. Sis, ang pinakamataas na halaga mula noong sinaunang panahon ay 3,800 lamang, kung gayon hindi si Lance. Idinagdag ni Lucy, ang mga maaaring lumampas sa 1,000 ay hindi makakahanap ng isa sa 4 na dagat, ang mga lumampas sa 2,000 ay hindi natagpuan sa loob ng daan-daang taon, at ang mga lumampas sa 3,000 ay binilang sa 2 kamay mula noong sinaunang panahon. Lance, umabot ka talaga ng 5,000, sus, imposible talaga. Bakit imposible? Dahil, ang mga kasasabi ko lang na sumubok ng higit sa 3,000 ay halos palaging sinusukat pagkatapos nilang maabot ang isang napakalakas na kaharian, at nasa yugto ka pa lang ng enlightenment ngayon, at sinusukat mo ang mga ganoong halaga. Lance, mayroon ka bang isang bagay pambihira sa iyo? Tulad ng isang napakalakas na kayamanan ng mahika, kaya iyon ang dahilan kung bakit napakataas na hinuhusgahan ang pandama na bato. Tanong ni Lucy. Paano kung sabihin kung hindi? 1587. Kung hindi mo posibleng masusukat ang ganoong kataas na marka, dahil ang talent sensing stone, ay hindi nakakaintindi sa ngayon, ang mahina ang pagsubok, mas mababa ang halaga, ang talent sensing stone ay isang pagtatasa ng iyong potensyal sa hinaharap, kapag napakahina pa, ang talent sensing stone ay hindi makakaunawa sa ngayon. Gaano man kay-talento ang isang tao, kapag mahina pa siya, hindi sila makakapag-score ng ganito kataas. Lance, siguradong may sikreto ka sa iyo. Sabi ni Lucy. Ngumuso si Lance, Lucy, ang iyong paningin ay masyadong maikli at ang iyong pananaw ay masyadong maliit. Kailangan ko bang sabihin sa iyo na ang halaga ng aking talento na napakalakas ay may kaugnayan sa aking kadugo? Ano? Bloodline. Sa sandaling iyon, nanginginig ang katawan ni Lucy, na parang may naisip. Gumagawa lang si Lance ng mga salita, baka may mga sulat talaga dito. Gulat na tanong ni Lucy, Lance, hindi ka, parang celestial, di ba? Ha? Ngumuso lang si Lance. Oh my God, celestial ka ba talaga? Ayon sa alamat, ang mga celestial ay nagtataglay ng kalahating espiritu, kalahating immortal na pangangatawan, ang mga celestial lang ang makakasubok ng ganoon kataas. Sige, Lucy, para sa ikabubuti mo ang pag-isipan ng kaunti tungkol sa aking pinagmulan. Oo, ministrong bata. Masunaring tumanggo si Lucy, sa ngayon, wala na siyang anumang pagdududa tungkol kay Lance at sinamba siya, dahil, ang celestial race ay hindi maisip.
Nakakalungkot lang na walang kinalaman si Lance sa Celestial Race part. Sinabi ni Lance kay Lucy, tungkol sa usapin ng aking bloodline, dapat kaunti ang ngumunguya mo. Okay, I won't. Si Lucy ay bala sa pagtiyak. Naisip ni Lucy na si Lance ay mababa at hindi gustong kumuha ng ganoon kataas na katayuan para takutin ang mga tao hanggang sa mamatay. Hindi niya alam na hindi siya hinayaan ni Lance na magsalita ng walang kaparirikon dahil hindi siya isang celestial na lahi. Sa lahat at nagsasalita ng walang kaparirikon sa lahat ng dako, kung sakaling alam ito ng tunay na celestial race, hindi nito maaalis si Lance sa negosyo. Sa pagtingin sa gulat na anyo ni Lucy, sigurado akong ang celestial race, na pambihira, sa harap ng level na ito, si Lance ay dapat na maging low profile. Pagkatapos noon, dumating si Lance sa unang palapag ng inspection tower, at sa sandaling ito, mayroon ng mga taong dumarating upang suriin ito, na gustong i-refresh ang rankang. Tinanong ng elder ng inspection tower si Lance, narito ka ba para mag-inspection? Ikaw ay nasa First Order of Open Light, at pagkatapos mong subukan, ang iyong pangalan ay i-rank sa column na ito ng First Order of Open Light, at bilang hanggat maaari kang makapasok sa top 100 ng First Order of Open Light, magkakaroon ka ng mahusay na katanyagan sa Flying Cloud Sect. Lance Omad. Abalang sinabi ni Lucy, Young Minister, subukan mo ito ng mabilis. Paano ko ito susuriin? Sinabi ng elder ng inspection tower, may puppet martial stage sa loob, kailangan mo lang ilabas ang iyong buong lakas para talunin ang puppet, at makukuha ng puppet ang iyong combat power. Siyempre, ang combat power dito ay ang iyong sariling lakas sa pakikipaglaban, at hindi kasama ang pag-inom ng mga table task, o paggamit ng mga tulong tulad ng mga anting-anting ng espiritu. Naiintindihan ko, susubukan ko kung gayon. Sabi ni Lance na nakataas ang mangas. Kaya, agad na pumasok si Lance sa puppet martial stage. Mayroon ng puppet na nakatayo sa puppet martial stage, at ang puppet ay itim at kakaiba. Sabi ng elder ng inspection tower, ilabas mo lang ang buong lakas mo, huwag kang mag-alala, lalabas ng puppet ang lakas ayon sa lakas mo, hindi ka papatayin, syempre, hindi maiiwasan ang mga pinsala. Sa sandaling iyon, sumugod ang puppet patungo kay Lance. Si Lance ay hindi nagpino ng anumang mas mataas na antas ng martial skills kamakailan, kaya ginamit pa rin ni Lance ang Heavenly Thunder Fist ng Outer Disciple. Boom! Hinampis ni Lance ang Heavenly Thunder Fist para patayin ang puppet. Biglang pinatay ng puppet si Lance ng may higit na kapangyarihan. Nagulat si Lance at hindi nang ahas na magpigil, ang puppet ay tila sadyang pinasigla ang pinakamalakas na lakas ni Lance. Ang bilis ng puppet ay napakabilis na si Lance ay halos hindi siya makapag-react. Walang kamalay-malay na binuksan ni Lance ang kanyang lifeblood hidden state, at biglang bumagal ang bilis ng puppet sa mga mata ni Lance. Biglang tumagilid si Lance sa lupa, iniiwasan ang galaw ng puppet, habang kasabay nito, sinubukang hawakan ni Lance ang braso ng puppet at itumba ang puppet. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lance ay ang puppet, nang makitang nakaiwas si Lance sa kanyang welga, ay nagkaroon ng mas malakas na puwersa. Sa bawat oras na ang puppet ay naglalabas ng mas mataas na lakas batay sa lakas ng kalaban at palaging nasa mas malakas na panig. Ang pagtatangka ni Lance na pilipin ang braso ni Guilt ay nabigo, nang biglang pinatay ng puppet ang leeg ni Lance sa pamamagitan ng isang elbow strike move. Ang unang pagkakataon ni Lance na lumaban sa ganoong kalakas na puppet ay isang tunay na takot, sa kabutihang palad ang pagkakasala ay hindi pumatay ng sino man, kung hindi, ito ay tapos na. Binuksan ni Lance ang kanyang lifeblood hidden state, sa sandaling muli, hindi siya maaaring maging isang puppet na kalaban, at si Lance, wala ng lakas, maliban kung, inihagis ni Lance ang sheer first blade, ngunit ngayon ay wala na siyang talam sa kanyang kamay, o, kinansela ni Lance ang nakatagong kaharian. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Lance ngayon ay nakabatay lahat sa unang yugto ng pagbubukas ng liwanag. Bang! Sa sumunod na segundo, lumipad si Lance palabas ng puppet martial stage. Pakiramdam ni Lance ay mababali ang kanyang leeg. Lance, kumusta ka na?
Si Lucy ay abala sa pagsusungit sa kanya. Damn, masyadong malakas ang puppet na ito. Lumapit ang inspection elder at ngumiti, agad na tataas ang lakas ng Popeye batay sa lakas ng kalaban, kaya't ang sinumang lalaban sa Popeye ay matatalo, maliban kung ang lakas ng kalaban ay lumampas sa pinakamataas na halaga ng labanan ng Popeye. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Lance. Lance? Ha? Congratulations! Sabi ni Elder Test. I congratulate mo ako kahit natalo ako. Binabati kita dahil, ang Feonsec Earth ranking, ang unang lugar sa Open Light First ranking list, ay nagbago. Oo, Lance, ang iyong unang pagkakataon sa Puppet Martial Stage Inspection, sinubukan mo ang iyong lakas upang maging ang unang lugar. Hehe. Si Lance ay walang anumang pag-aalinlangan, kung tutuusin, ang tunay na kaharian ni Lance ay ang ikawalong yugto ng Open Light, at ngayon na siya ang nakakuha ng unang lugar sa unang yugto ng Open Light, ano ang mayroon ipagmalaki? Ano? Hindi ka man lang excited. Nakita ng inspection elder ang kalmadong mukha ni Lance at hindi maiwasang magtanong. Ngumuso si Lance, ano ang dapat ikatuwa, ito ay unang pwesto lamang sa unang ranggo ng Open Light. Damn! Hindi napigilan ng inspection elder na sumabog, hindi pa siya nakakita ng ganoong tao, hindi kaya, hindi alam ni Lance kung ano ang ibig sabihin ng first place. Lance, hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng first place? Kaya ba hindi ka excited? Okay, so I'll popularize it with you, and you'll get excited when you hear it. Sabihin mo. Lance, ang katotohanan na ikaw ngayon ay numero 1 sa unang order ng enlightenment ay nangangahulugan na ikaw ay numero 1 sa lakas sa lahat ng mga disipulo ng unang order ng enlightenment sa Flying Cloud Sect. Nangangahulugan din ito na kapag ikaw ay sumulong sa ang pangalawa, ikatlo, ikaapat, o ikalimang order ng enlightenment, malamang na ikaw pa rin ang numero 1, o nasa iilan sa namungunang. Kahit saang lupain ka naruroon Halimbawa, kung ang ikasyam na yugto ng enlightenment ay nakatayo sa harap mo, ang ikasyam na yugto ng enlightenment na ito ay nasa ika-100 na ranggo sa Earth ranking, at ikaw, kahit na ang iyong kaharian ay mas mababa kaysa sa kanya, mas magaling ka sa kanya, at mas nirerespeto ka ng iba, naiintindihan mo ba ang konseptong ito? Natigilan si Lance, iyon ba? Nakakaon ba ito sa akin? Masyadong mababa ang iniisip mo tungkol sa aking excitement. 1588. Holy shit, hindi ka man lang ma-excite ng ganyan. Sinabi ni Lance, ang unang lugar sa Flying Cloud Sect, kahit saang lupain, ay palaging akin, ito ay hindi inaasahan. Sige, walang oras para makipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon, Lucy, umalis na tayo. Oh! Umalis si Lance kasama si Lucy. Hinawakan ng matanda sa inspection na iyon ang kanyang ulo at tumawa ng mapait, ito rin, napaka-confident ba talaga ng batang ito, o sinasadya niya itong pek-ain. Pagkasabi niyan, agad na pinalitan ng inspection elder ang unang pwesto sa Earth ranking, ang unang ranggo ng Open Light rank, ng pangalan ni Lance. Mula sa araw na ito, tiyak nakakalat din ang pangalan ni Lance. Sa sandaling ito sa tirahan ni Elder Shijun. Lumabas si Elder Shijun sa cultivation room. Nang makitang tahimik ang tirahan. Luther. Sigaw ni Elder Shi Monarch. Master. Umikot si Luther. Nasaan ang iba? Leonard, Foley, Torren, Chu Xiangyan, lahat sila ay nawawala, saan sila nagpunta? Tanong ni Elder Shijun. Master, 3 araw na silang wala. Anong sabi mo? Nawala ng 3 araw. Opo, Master. So mawawala na. Hindi ko alam, akala ko pinapunta mo sila sa isang errand. Sa sandaling iyon, may naisip si Elder Shijun, talagang nagpahiwatig siya sa ilang mga disipulo ilang araw na ang nakalipas, nahahanapin si Lance. Si Lance kaya ang pinuntahan nila at sa halip ay may nangyari sa kanila. Agad na pumunta si Shijun sa outer perimeter ng Flying Cloud Sect.
Nang matuklasan na mayroong marami, mas kaunting mga disipulo sa panlabas na perimeter, ang mga nakapasa sa pagtatasa ay pumasok sa panloob na perimeter, at ang mga nabigo sa pagtatasa ay pinauwi. Dumiretso si Shijun sa punong tanggapan ng Light Cloud Alliance, hindi nakakita ng anumang senyales ng pagkawasak, at syempre, hindi nahanap ang sinuman sa kanyang mga disipulo. Sa sandaling iyon, tila mahinang nakarinig si Shijun ng mga sigaw, tulong. Karapat-dapat na maging isang elder, agad siyang nag-lock sa direksyon na pinanggalingan ng boses, at ito ay sa direksyon ng palikuran. Si Shijun ay abala sa paglipad at sinipa ang isang malaking bato, at biglang, ang sigaw ng tulong ay nagmula sa ibaba, at kasabay nito, ang amoy ng tae ay damaloy sa kanyang ilong. Tiniis ni Shijun ang baho at tumingin sa cesspit. Labis na nagbago ang mukha ni Shijun, at nakita niyang nasa hukay ng dumi ang 6 sa kanyang mga alagad, at wala ni isa sa kanila ang naiwan. Sa sandaling ito, nakaramdam si Shijun ng walang katulad na kahihiyan, halos ayaw na niyang aminin na ang 6 na tao sa hukay ay kanyang mga alagad, kung ito ay kumalat, paano siya si Shijun ay tumatambay pa rin sa Flying Cloud Sect. Kayo. Galit na galit si Shijun kaya hindi siya makapagsalita. Ngunit sa cesspit, tuwang-tuwa ang 6 na tao, at masayang sumigaw, oo, dumating na si Master para iligtas tayo. Master, nandito na po tayo, hahaha. Great! Yeah. Maraming tao ang nagyakapan pa rin sa isa't isa sa tuwa. At si Shijun, nang makita ang 6 na alagad na masaya pa rin tulad nito, ay galit na muntik na siyang mahulog sa cesspool. You bunch of useless things, for Master, you have lost your face, you actually laugh out happily. Galit na sabi ni Shijun. Pog! Saglit na napatigil sa pagngiti ang 6, nagtawanan sila dahil sa wakas ay naligtas na sila, pero hindi nila alam na ang tawa nila ay lalong ikinagalit ni Shijun. Inihagis ni Shijun ang isang lubid at saka tumalsik sa galit. Matapos tanungin ni Shijun ang dahilan kung bakit, personal niyang hahanapin si Lance para sa utang na ito. Bilangin. Noong una, naramdaman pa rin ni Elder Shijun na hindi maginhawa para sa kanya na kumilos laban kay Lance dahil sa takot na maapektuhan ang kanyang reputasyon at ay bully ang maliliit na bata kasama ang malalaki, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang 6 na disipulo ay nabalisa. Napakasama. Ang kahihiyang ito ay naging hindi mabata para kay Elder Shijun, kaya't hindi alintana kung ito ay makakaapekto sa kanyang reputasyon o hindi, kailangan niyang pumunta at ayusin ang score kay Lance. Malamig ang tingin ni Elder Shijun, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Lance, kung pakakawalan kita sa pagkakataong ito, magiging aso ako. Sa sandaling ito, sina Lance at Lucy ay nagkataong bumalik sa Light Cloud Alliance. Si Lucy ay labis na humanga kay Lance, hindi inaasahan na si Lance ay talagang mula sa Celestial Race. Sa sandaling bumalik si Lance sa Light Cloud Alliance, naghihintay si Helena sa pintuan. Kuya, saan ka nagpunta? Nag-aalalang sabi ni Helena. Ate, anong meron? Sinabi ni Helena, pumasok kagabi si Elder Ping na iyon. Pumasok si Lance sa pintuan ng Light Cloud Alliance at talagang nakita niya sa isang sulyap na si Elder Ping, ang mula kagabi, ay nakatayo sa bulwagan na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Pumasok si Lance. Si Elder Ping ay abala sa pagbibigay galang, Young Minister. Ngumuso si Lance, huwag mo akong tawaging ganyan, hindi ka karapat-dapat na tawagin ako ng ganyan. Ako. Si Elder Pington ay may mapait na mukha. Tumingin si Elder Ping sa dalawa sa bulwagan, sina Helena at Lucy, pagkatapos ay mukhang nag-aalangan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo agad, kung wala kang sasabihin, magwala ka, in short, masama ang tingin ko sa'yo, at kahit sinong makasakit sa akin ay walang magandang oras. Sabi ni Lance sabay higop ng tsaa. Nikotikip si Elder Ping ng kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay lumuhad na may, plop. Lumuhad si Elder Ping at sinabing, Young Minister, kagabi ay kasalanan ko ang pagiging bulag ko, sana ay hindi magkakaroon ng kaalaman ang Young Minister na katulad ko.
Lumuhod, sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang ang pagluhod? Sa isang buntong hininga, tumalikod si Lance mula sa likod na pinto ng bulwagan at lumipat sa likod na bulwagan. Ang likod na bulwagan ay pribadong teritoryo ni Lance, walang disipulo ang pinayagang pumasok dito ng pribado. Agad siyang hinabol ni Elder Ping at sumunod sa likod ng bulwagan. Bakit ka pa rin sumusunod dito? Ito ang aking pribadong teritoryo at walang sino man ang pinapayagang pumasok ng walang pahintulot ko. Sabi ni Lance. Young minister, please spare me. You can do whatever you want me to do. Lumuhad muli si Elder Ping at nagmakaawa. Ngumuso si Lance, hayaan kitang lumuhad dito sa loob ng isang araw at isang gabi, papayag ka bang gawin din ito? Payag ako hanggat napigilan ni Young Master Chen ang pagiging pangkaraniwan sa akin. Pagiging pangkaraniwan sa akin. Sabi ni Elder Ping na nakanganga ang kanyang mga ngipin, kumpara sa pananakit sa isang young master ng isang malaking immortal na pamilya, ang pagluhod ng isang araw ay wala. Araw ay wala. Ng isang araw ay wala. Huwag na pamilya, ang pagluhod ng isang araw ay wala. Huwag kang magsabi ng kahit ano tungkol sa kanyang kawalan ng backbone, sa cultivation world, kung wala kang backstage, backbone ay isang umutot. At si Elder Ping ay walang backstage, kahit na mayroon siya, kahit na ang kasambahay ni Lance, hindi may kukumpara ang pamilya ni Lucy. Kung ikukumpara kay Lance, wala ito sa parehong antas. Fine, luluhod ka dito ng isang araw at isang gabi. Sabi ni Lance at pumasok sa kanyang silid. Lumuhad lang si Elder Ping sa patag na lupa sa likod na bulwagan at hindi na tumayo. Ang katotohanang hayaan siya ni Lance na lumuhad ng isang araw at isang gabi man lang ay nangangahulugan na ang mga bagay ay bumabaliktad, kaya sa ngayon, medyo komportable pa rin si Elder Ping sa loob. Pumasok ng pribado, kaya walang nakakita kay Elder Ping na nakaluhod doon, kung hindi ay lalo siyang mapahiya. Makalipas ang isang oras, sa tirahan ni Elder Shijun. Ang 6 na disipulo ay nalinis na at nakainom na rin ng kanilang mga gamot sa pagpapagaling at nakalakad na. Lumuhod ka. Sigaw ni Elder Shijun. Ang 6 na alagad ay abalang lumuhod. Paano ko kayo tinanggap na 6 na taon at inaasahan na makakahanap kayo ng mukha para sa aking amo, ngunit sa halip, mas lalo akong nawala sa mukha. Nawala sa mukha. Galit na nagmura si Elder Shijun. 1589. Guro, ang lahat ng ito ay dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga disipulo, ang Lance na iyon, na alam na mayroon siyang napakaraming makapangyarihang anting-anting at napakalupit niya na pagkatapos gamitin ang mga ito, sinaksak niya kami ng diretso sa puso, na naging dahilan upang kami ay mawalan ng kakayahan. Dahilan upang kami ay mawalan ng kakayahan, iyon ay. Iyon ay. Bakit niya tayo itinapon sa palikuran? At mayroon kang lakas ng loob na sabihin ito. Guro, pasensya na, ngunit huwag kang mag-alala, maghihiganti ako para kay Master. Nagnganga ang mga ngipin ni Leonard, hinding-hindi makakalimutan ni Leonard ang kahihiyang ito, at si Lance ang kanyang walang hanggang kaaway. Hindi na kailangan na pagpasyahan na ni Master na pumunta at personal na hanapin si Lance. Master, personal ka bang kikilos? O ano, asahan mo pa iyong mga taunan. Pero Master hindi ka natatakot pagchichismisan. It's come to this. Shijun, tolerable, I can't care anymore. I don't care what, I'm going to personally pluck his skin. Guro. Sige, lumuhod kayong lahat dito para humarap sa pader, at bawal kayong bumangon hanggat hindi ko kayo banibitawan. Oo, Master. Nagkibit ng balikat, umalis si Elder Shijun sa kanyang mansyon at hinanap si Lance. Pagkatapos casual na magtanong sa paligid, alam ni Shijun kung nasaan si Lance ngayon at dumiretso sa kanyang destinasyon. Hindi nagtagal bago dumating si Shijun sa front gate ng Light Cloud Alliance. Tumayo si Shijun sa gate at itinapat ang palad sa gate. Shijun sa gate at itinapat ang palad sa gate. Boom! Ang tarangkahan ng Light Cloud Alliance. Boom!
Ang tarangkahan ng Light Cloud Alliance ay pinutol ng isang hampas ng palad ni Shijun sa buong galit, at ang mga durog na dulo ay lumipad. Galit, at ang mga durog na dulo ay lumipad kung saan-saan. Nagulat ang ilan sa mga lalaking nasa loob ng Light Cloud Alliance. Nag-aaral si Lance sa pagpino ng anting-anting sa kanyang silid, narinig na ni Lance ang tunog ng pagkawasak ng gate at narinig ang boses ni Elder Shijun, gayunpaman, si Lance ay walang pakialam. Dahil, nakaluhod pa rin sa pintuan ang isang mid-level na Elder ng Flying Cloud Sect, at kung gusto niyang hawakan si Lance, kailangan niyang dumaan man lang sa Pink Elder na ito sa pintuan. Sa labas, pagkatapos hatiin ni Elder Shijun ang gate, umungal siya, nasaan si Lance? Palabasin mo siya, babalatan ko siya. Isang grupo ng mga lalaki ang tumingin sa galit na matanda na si Shijun at nanginginig sa takot. Sabihin, nasaan si Lance? Nauutil na sabi ng isa sa mga underlink boss, nasa back hall si boss. Kaagad na may matinding galit, pumasok si Shijun sa bulwagan bago sumugod sa likurang bulwagan. Pagpasok pa lang niya sa likod na bulwagan, nakita ni Shijun ang isang taong nakaluhod sa labas ng silid sa likod, at agad na nakilala ni Shijun na iyon ay ang Intermediate Elder ng Flying Cloud Sect, si Pink Kyoyu. Nagulat si Shijun at hindi nag-react sandali, ano ang nangyayari dito? Si Feiyun Sect Intermediate Elder Pink Kyo, gaanong nakaluhod sa labas ng kwarto ni Lance. Sa sandaling iyon, lumingon si Elder Pink at tumingin kay Elder Shijun. Pakiramdam ni Elder Shijun ay parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. Pink? Kuya Pink? Bakit ka lumuhad dito? Mahinang tanong ni Elder Shijun. Tanong ni Elder Pink sa mahinang boses. Yung sumipa lang sa pinto sa labas at sinira, ikaw ba? Shikun, tapos ka na. Ping, Kuya Ping, pwede ko bang itanong sa iyo ito? Medyo nanginginig ang puso ni Elder Shijun habang nagtatanong, ang eksenang nakita niya nang pumasok siya sa likod ng hall ay talagang sobra-sobra para sa kanya para makapag-react. Ping Kyo was a mid-level elder isang existence na pwedeng pumatay sa kanya sa ilang segundo, bakit siya nakaluhod dito? Tumingin si Pink Kyo kay Shijun na may nakikiramay na mga mata at sinabing, Shijun, tapos ka na, nasabi ko lang ang ilang masamang salita kay Lance at ngayon ay nakaluhod na ako rito, habang ikaw. Ngayon lang, sinubukan mo talagang balatan si Lance, tapos ka na. Nanginginig ang katawan ni Elder Shijun habang nag-aalalang nagtanong, Elder Pink, ano ba talaga ang nangyari? Sige, wala akong masasabing komento, ngunit sa anumang kaso, kung makikinig ka sa akin, lumuhad ka sa akin ngayon, at marahil, may kaunting posibilidad ng lunas. Ako. Nasabi ko na ang lahat ng sasabihin ko, lumuhad ka o hindi, mag-isa ka. Pagkasabi noon, hindi na pinansin ni Elder Pink si Shijun. Forget what they doing, keep on doing.